Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko, dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Itinuro sa atin ng Hukom Kabanata 2 na ang dulot ng hindi pagsunod sa Diyos ay kapahamakan at pagdurusa lamang. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa Israel, nagawa pa din nilang sumamba sa ibang Diyos at sumuway sa kanyang mga utos. Ngunit dahil sa saganang habag at biyaya ng Diyos sa Israel, patuloy pa din silang tinutulungan at pinapatawad ng Diyos dahil na din sa kanyang pangako sa kanilang mga ninuno. Alamin at suriin naman natin ang Hukom Kabanata 9. Ipinakita ni Yahweh ang kanyang kapangyarihan sa Israel sa katagumpayan nila laban sa mga Midianita. Ginawa niyang hukom si Gideon upang maging pinuno ng Israel at upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Midianita. 40 taon silang binigyan ng Diyos ng kapayapaan. Ngunit, alam nyo ba na sa huli ay hindi din naging tapat si Gideon sa Diyos? Bakit? Dahil nagpagawa siya ng Diyos-Diyosan na naging dahilan ng malaking kapulaan kay Gideon maging sa kanyang sambahayan at pagtalikod muli ng Israel kay Yahweh na kanilang Diyos. Si Gideon ay nagkaroon ng 70 mga anak. Kasama na dito si Abimelech na anak niya sa kanyang asawang lingkod sa Shechem. Ang Shechem ay isang lugar ng tipan nila sa Diyos. Isang lugar kung saan nangako ang Israel na wala silang ibang paglilingkuran at sasambahin kundi tanging si Yahweh lamang. Ito ay sakop ng lipi ni Ephraim. Ito ang lungsod na ibinigay sa mga Levita at isa rin sa kanilang lungsod kanlungan sa Kaburulan. Nais ni Abimelech, anak ni Gideon, na siya na ang mamuno sa kanila. Kaya kinausap niya ang taga Shechem na kamag-anak ng kanyang ina. At napagkaisahan nila na siya na ang mamuno sa kanila. Kaya nagpunta siya sa Opra sa bahay ng kanyang ama at pinatay ang 70 kapatid niya sa ama sa ibabaw ng malaking bato, maliban kay Jotam na pinakabata dahil ito'y nakapagtago. Dahil dito, nagsama-sama ang taga Shechem at Bet Melo at ginawang hari si Abimelech. Pinamunuan ni Abimelech ang Shechem ng 3 taon at ito'y naging napakasama. Kaya nagpadala ang Diyos ng espiritu ng hidwaan sa taga Shechem at kay Abimelech, kaya sa huli sila din ang naglaban-laban, tinalo ni Abimelech ang Shechem. Ngunit siya'y pinatay lamang ng isang babae na taga-Tebes nang bagsakan siya ng malaking bato habang umaakyat hanggang tuktok ng tore upang sunugin sila. Ganito siningil ng Diyos si Abimelech sa pagpatay niya sa kanyang mga kapatid. Ang Diyos ay makatarungan, kaya hindi niya hahayaang magpatuloy ang kasamaan hanggang sa huli. Ipinakita ng Diyos ang hustisya nang hayaan niyang maghirap ang taga Shechem sa mga kamay ni Abimelech. Dahil sa kanilang pagsuporta sa kanyang kasamaan nang patayin niya ang kanyang mga kapatid sa ama. Dahil dito, pinatay ng isang babae si Abimelech bilang kabayaran sa kanyang kasamaan. Bato ang ginamit niya sa kanyang mga kapatid, bato din ang pumatay sa kanya. Huwag nating ilagay sa ating mga kamay ang paghihiganti. Ibigay natin ito sa Diyos katulad ng ginawa ni Jotam. Marami sa atin na mga Kristiyano na gustong gumanti kapag nagawan sila ng mali. Kaya sa huli, mas lalo lang lumalala ang kanilang sitwasyon.
Isuko na natin sa Diyos ang lahat dahil may pangako siya sa atin na siya ang maghihiganti sa lahat ng masama. Napakahalaga din na maayos ang ating hangarin at ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa makasariling hangarin ni Abimelech, ito din na naging dahilan ng kanyang pagbagsak at nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ang ating mga sarili ang pinakamahirap nating kalaban dahil ito'y kumakalaban sa kagustuhan ng Diyos sa atin. Lagi nating tandaan na ang pagsunod sa ating sariling kagustuhan ay magdadala lamang sa atin sa miserableng buhay. Ngunit ang pagsunod ayon sa kalooban ng Diyos ay magdadala sa katagumpayan at payapang pamumuhay. Sa lahat ng mga kaparinig at mga kapanood ng programang ito, lahat ng ginawa nating mali ay may kabayaran. Kaya kung anong ating itinanim, siya ring ating aanihin. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin din sa iyo. Maging matalino tayo sa pagpili kung kamatayan ba o buhay ang ating nais. Kapahamakan lamang ang dulot ng pansariling kagustuhan. Alam ng Diyos ang mga kabuti para sa atin, kaya naway hangarin nating sumunod sa kalooban niya hanggang sa huli. Dahil ang tunay na pagsunod ay hindi lang hanggang umpisa lamang, kundi ito'y magpapatuloy hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Maging maingat tayo sa pagsunod kung anong ginawa nating pangako sa Diyos. Tulad niya, maging responsable tayo at maging tapat. Huwag tayong maging katulad sa Israel na tumalikod at hindi sinunod ang kanilang tipan sa Diyos, kaya sa huli sila'y namuhay ng talunan at walang kapayapaan. Tayo'y manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kahabagan mo kami o Diyos. Tulungan mo kaming sumunod sa iyong napakagandang plano sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming mahalin ka at mahalin ng iba, higit sa aming mga sarili, at mamuhay ng tapat at kalugod-lugod sa iyo. Amen. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.